نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga dinaranas natin na karamdaman. Opo mga kapatid sa Islam, isa na yan sa mga yugto ng ating buhay na meron tayong ginadanas na mga pagsubok kung saan pinapaalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para po magkaroon tayo ng mga idea kung saan ang paraiso at ang impyerno ay napaka-importante bilang mga Muslim. At ang mga kasaganahan o kaya mga kalusugan na ating nararamdaman o ating nasasaksihan, yan po ay mga mga pauna ng Allah subhanahu wa ta'ala para ma-imagine natin ang paraiso at ma-imagine rin natin ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga pinapahalagan ng mga Muslim ang kanyang relihiyon, lalo na sa panahon na siya'y malusog. Kaya ito ang pinakamagandang turo ng Islam. Pinapalagahan talaga natin ang kalusugan. Ngunit hindi tayo makakatakas sa mga itinadhana na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga nakasulat na yan mula pa sa 50,000 years. Lahat yun nakasulat, lahat. Kaya hindi tayo makakatakas sa mga karamdaman na dumarating sa atin. Kaya habang malusog pa tayo mga kapatid, wag na wag kang magpapaloko sa mga palamuti ng mundo. Kaya mayroong isa sa mga sinabi ni Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, sabi niya, al-musibatun tuqbilu biha ala Allah wa khairun min ni'matin tunsika dhikrullah. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sa kawa nawa siya ng Allah, ang problema ay nagpapaharap sa Allah. Mas mainam ang kasaganahan na naman ay nagpapalimot sa pag-alala kay Allah. Kaya mga kapatid sa Islam, hindi pala maganda kung masanay ka sa kasaganahan, lalo na sa time na malusog ka. Hindi ka nag-iisip na magkakaroon ka rin ng sakit. Kaya bilang mga Muslim, ito pinakamagagandang mga moments natin to. Habang malusog ka, ay sumasamba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo lang hintahin na maging matanda ka na, naging mahina ka na, o kaya masakitin ka na. Kasi nga, nakakalimot yan sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong isang hadith dito na inulat ni Abu Sa'id na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, katotohanan, ang kinakatakutan ko sa inyo ang anumang pinapalabas ng Allah para sa inyo mula sa pagpapala ng lupa. Meron nagsabi, ano po ang pagpapala nagpapala ng lupa? Ano ang pagpapala ng Allah sa lupa? Kaya yan isa sa mga natin mga kapatid, na pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lupa, sinabi niya, ang palamuti ng mundo. Allahu Akbar. Tingnan niyo, pagpapala ng lupa, dinescribe ng mahal nating propeta sallam, mga palamuti ng mundo. Kaya sinabi ng lalaki, may darating pa ba sa kabutihan na kasamaan? Kaya tumahimik ang propeta sallam hanggang sa naisin namin na talagang bumababa sa kanya ang kapahayagan. Pagkatapos ay sinimulan niyang punasan ang kanyang pawis sa noo at saka nagsabi na saan na ang nagtatanong. Sinabi niya, ako po. Sinabi niya, Bosay, pinuri namin siya nang nagpakita siya. Kasi mga time ni Prophet Salam, bawal nga magtanong. Kaya kung dumarating sa kanilang mga
Arab, ang mga badu, mga tinatawag nating badu na Arabo, ibig sabihin wala sa lungsod, doon yan sila naka-stay doon sa disyerto. Kapag dumating yan sila tanong, sobrang saya ng mga sahaba. Kaya pinuri niya ang tao na yun. Sinabi ni Abu Sa'id, pinuri nila. Ha? Kanyang sinabi, hindi dumarating ang kabutihan kundi kabutihan. Katiyakan, ang kayamanan na ito ay luntian na matamis. At lahat na tumutubo sa tagsibol ay pumapatay o nagkakasakit. Maliban sa hayop na kumakain ng halaman. Tingnan nyo mga kapatid sa paghahalimbawa ng Propeta Salam. Na ang mundo kapatid kapag hindi mo makontrol-kontrol to. Katulad ng halaman na sumisibol sa tagsibol. Alam naman mga hayop mga kapatid kapag pinapakain mo yan, walang kontrol, magkakasakit yan. Lalo na dito sa disyerto. Sa time ng tagsibol, sumisibol talaga mga halaman. At saksi tayo dyan. Sumisibol. Kumakain ito hanggang humaba ang baywang nito at umarap sa araw at saka ngumuya at dumumi at umiyat pagkatapos bumalik at saka muling kumain. Ito palang hayop na ito, saka bumalik siya. At kumain siya, nagtais siya, nag-ihi siya. Itong mainam na hayop. Kasi nga, ganun na ganun din po tayo sa mundo mga kapatid. Hindi tayo magpakasasa sa mundo. Kaya sinabi ng Prophet Salam, at ang sino mang kumuha nito ng walang katarungan ay katulad ng isang taong kumakain na hindi nabubusog. Kaya isinalaysay ni Bukhari. Kaya ang dito sa mundo kapag ikaw malusog ka pa mga kapatid, huwag kang magpakasasa masyado. Dapat samayan mo talaga ng pagsamba. Kasi kapag dumating na sa iyong kalusugan, doon ka na sobrang sising-sisi ka na sa sarili mo. Diring-diri ka na sa iyong mga pinanggagawa. Kaya alhamdulillah mga Muslim po tayo, habang malusog pa tayo, gumagawa talaga tayo ng kabutihan. Kaya ang mga karamdaman mga kapatid ay kabilang na yan sa ating buhay. Kasi nga pinapaalala ang mga pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pinapaalala sa atin ang halaga ng kalusugan bago ang karamdaman. Ngunit mga kapatid, ang tao ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sadyang napakarupok. Marupok ang pangangatawan, marupok ang kanyang pag-iisip, lahat napakarupok mga kapatid. Ganon tayo nilikha ng Allah. Kasi nga mga pagsubok talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arda'il umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tignan niyo, pakinggan niyo. At meron mula sa inyo ang mamamatay at meron ding babalik sa pinakamasaklap na edad upang wala na siyang malalaman matapos ng kaalaman ng anuman. Kaya dito sa sinabi ng Allah mga kapatid, ramdam natin na tayo'y talaga'y mamamatay. At bago ka mamamatay, dadaan ka muna sa pagiging sakitin. Kaya dito sa time noon, napakarupok mo talaga. Kaya kung hindi ka man bibigyan ng sakit, doon ka naman bibigyan sakit sa utak mo. Hindi ka na makakaalala, hanggang sa sarili mo, hindi mo nakilala sarili mo, malakas kang katawan mo, pero ang iyong pag-unawa, ang iyong pag-iisip ay walang-wala na, wala ka nang nalalaman. Kaya kahit anong silbi ng iyong pera kapag dumating na sa iyo ang iyong karamdaman. Kaya wag mong isipin mga kapatid na ang pera ay yan lang makakatulong sa tao. Yan lang ang makakabigay ng buhay sa tao. Hindi, wag mong isipin yan. Ang pera, pinagkaloob yan ng Allah. Gamitin mo sa kanyang pangalan. Gamitin mo ayon sa kanyang batas. Gamitin mo yan. Kasi nga ang tao mga kapatid, darating talaga na magkakasakit talaga siya. Kung hindi sa katawan niya, bilalagay sa utak. Kaya kawawa talaga mga tao, sobrang care talaga nilang sarili nila. Parang hindi na sila mamamatay. Magbibili ng mga sobrang parang doon na lang sila umaasa sa tinatawag na teknolohiya. Inaasa nilang buhay nila dyan. Na hindi nila alam
pagsubok lamang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Kaya wag mong putulin ang iyong panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ikaw ay nagkakaroon ng karamdaman, alhamdulillah, mga Muslim tayo, sanay na sanay tayo kasi nagsasala tayo 5 times a day habang tayo malulusog, habang tayo malalakas. Kaya wag mo yan putulin. Inshallah, hanggang sa pagdating ng karamdaman mo, hindi mo yan putol-putol. Katulad sa ginawa ni sa kwento dito ni Zakaria, sabi niya, qala rabbi inni wahadul adbu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kwento to kay Zakaria, sabi dito, kanyang sinabi, o aking Panginoon, tunay na nanghihina na ang buto buhat sa akin at napuno na rin ng uban ng aking ulo at hindi ako hinggil sa iyong panalangin, aking Panginoon, naging mapagdalamhati. Allahu Akbar, tingnan nyo, hindi siya naging syakiya o mapagdalamhati. Hindi siya hindi niya sinisisi ang Diyos. Kahit anong mga pagsubok, naghina ng katawan niya, nanghina ng buto niya, napuno, may ibig sabihin tumanda na siya. Pero sa kanyang pagdudua kay Allah, kahit hindi pa sinasagot, kasi si Zakaria sa time na ito, humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Humingi siya ng anak, kaya later on dito, pinagkalooban sila kay Yahya. Ay sa kwento dito. Pero umabot sa pagtanda niya. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, ganun dapat nating gawin ito, ang ating dua. Kahit nagkakaroon ka ng karamdaman, huwag mo isabihin na hindi naman sinasagot ng alang aking huwag mong isipin yan. Dua ka lang ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ginawa ni Zakaria na hindi talaga siya nagdadalumhati. At alam naman natin, mga kapatid, ang karamdaman, minsan pagkakataon pala yan pinapaaramdam sa iyo ng Allah para ikaw magbalik loob. Pinapahina iyong sarili para hindi ka na makagalaw, para maalala mo na meron ka palang Diyos, na meron palang nagtatanggap ng mga pagbabalik loob. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang gawin to, mga Muslim, mga kapatid, na magkakaroon po tayo ng mga pagkakataon, lalo na sa time ng karamdaman, pinapabalik loob ka pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tignan nyo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, wala yu'akhidullahan nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kung pananagutin ni Allah ang mga tao ayon sa kanilang nakamit, walang iiwanan mula sa anumang nilalang sa ibabaw ng lupa, ngunit ipinapapaliban muna sila hanggang sa itinakdang palugit, at saka kapag dumating na ang kanilang palugit, kung gayon ay tunay na si Allah sa kanyang mga alipin ay naging tagapagmasid. Tingnan niyo, mga kapatid, sa word dito sa sinabi ng Allah, ipinapapaliban tayo ng Allah hanggang sa itinakdang palugit. Kasi nga gusto ng Allah talaga na magbalik loob ka sa time na yun. Humingi ka ng kapatawaran, magpakumbaba ka, huwag kang magmataas, sabihin mo, dami kong doktor, kaya kong bumayad ng milyon sa hospital. Subhanallah, bakit mo ipagyabang yan pera mo? Alam naman natin sa panahon natin, mga kapatid, hindi ka tatanggapin ng hospital kung wala kang pera. Tapos ikaw mayaman ka, kayang-kaya ko yan. Hindi mo alam pala, ang isa sa mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman, pinabigyan ka ng Allah ng pinapaliban ka. Kung pananagutin tayo sa ating mga kasalan agad-agad, ay talagang walang iiwanan si Allah dito sa ibabaw ng lupa. Kaya alhamdulillah, lubos natin, yan ang isa sa mga likod ng bakit nagkakaroon tayo ng karamdaman.
para ipapaalala pala sa atin, mga kapatid. At ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil minsan yan sa karamdaman, pinaparamdam talaga sa atin. Kasi kapag ikaw nagkakasakit, tignan nyo nagkakasakit, tapos napaka-positibo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, parang hindi na siya tinatabnan ng sakit, mga kapatid, sa kanyang loob. Kasi iniisip niya, mamatay ako, papaparaiso ako. Allahu Akbar. Ganun dapat mga Muslim, puno ng pag-asa. Inaasahan nila yan na tayo mayroong palugit. Hindi tayo above the law, mga kapatid. Susubrahan mo pag above ka ba sa nature, ginawa ka ng Allah, mamamatay ka. Tapos ikaw, kaya pinapaalalahanan ka ng kabilang buhay. Yan ang isa sa mga purpose ng karamdaman, mga kapatid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah ang inyong pagbabalik at siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Kaya babalik tayo kay Allah, mga kapatid. Kaya yun ang iisipin mo, pinaparamdam ka lang sa karamdaman na yan. Kaya at isa sa mga kapatid, pinaparamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y marupok, na tayo'y mahina. Kaya kahit sa dua nga dito ni isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, alladhi huwa yahdin wa huwa walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu huwa yashfin. Sinabi dito, at kapag ako'y nagkasakit at kapag nagkasakit ako at saka nagpapagaling sa akin. Kaya yun ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Siya nagpapagaling, siya pala nagbibigay ng sakit at siya rin nagpapagaling. Kaya ganun ang mga Muslim, mga kapatid. At alam naman natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, malawak ang kanyang karunungan. Ibig sabihin, hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malawak masyado. Dumarating sa atin ang karamdaman kasi nga gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala matukoy ang katotohanan at kasinungalingan para malaman niyang tao na yan makatotohanan ba talaga kay Allah o kaya sinungaling. Kasi nga minsan binibigyan tayo ng mga pagsubok sa kasaganahan. Minsan doon lumalabas din ang tao minsan kung hindi siya madala doon sa kasaganan, doon naman siya dadalhin sa mga karamdaman. Allahu Akbar. Kaya ang tao malaman, matukoy talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ba talaga kasali sa mga makatotohanan o kaya mga mapagsinungaling. At tinatangin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga masasama at mga mabubuti. Ayun na pala mga karamdaman. Tingnan niyo mga hindi Muslim kapag sa bingit ng kanilang kamatayan, anong mga sinasabi nila? Anak, ang kayamanan ko sa iyo na yan. Subhanallah. Hindi ganun sa mga Muslim. Sa atin, mga kapatid, ya Allah, patawarin mo ako. Ya Allah. Ganun talagang sinasabi, mga kapatid. Inaalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang iyong kayamanan, hindi ang iyong mga mahal sa buhay, o ano-ano pa dyan na ipapahamak mo sa kabilang buhay. At tinuturo rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa karamdaman na ang mga mapagpasalamat at sa mga walang utang na loob. Doon matutukoy talaga ang mga mapagpasalamat. At saka pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, matukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino talaga ang matiisin kaysa walang pasensya. Kaya yan ang isa sa mga pinakamagandang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa oras ng karamdaman, mga kapatid, lakasan natin ang pananalig sa Diyos. At kumuha rin minsan, mga kapatid, kumuha ka talaga ng hakbang para malunasan ang sakit. Kaya kapag ikaw may karamdaman, mga kapatid, utos din niya ng Islam nang magpagamot ka. Magpagamot ka. At tulad sa isang hadith dito na inulat ni Usama bin Sharik radiyallahu anhu na mayroong badu na Arabo na nagtatanong sa propeta Muhammad SAW, mayroon pa bang anumang pagpapahirap
dahil sa pagpatay laban sa amin sa ganito? Mayroon pa bang anumang pagpapahirap laban sa amin sa ganito? Sinabi niya sa kanila, O mga alipin ng Allah, inalista ng Allah ang problema ng pagpatay maliban sa isang nanghiram mula sa karangal ng kapatid ng anuman. Tingnan niyo sa mga sinabi ng Propeta Salam. Sa mga sa mga kisas tong tinutukoy dito, mga kisas. Siyempre naman kapag ang karangalan niya mabuhay, pinatay mo, siyempre sisingilin ka yun. Bakit mo kinuha yun? Bawal na bawal yun. Pero mga rido, bawal na yun. Hindi na yun kasali dito. Mga patayan pa, magre-revenge pa, maghihiganti pa. Yun ang mga pinagbabawal sa na ito. Kaya ito isa sa mga mga kapatid na patuloy nating hadith. Sinabi nila, O mensahero ng Allah, mayroon pa bang anumang pagkakasala sa amin sa pagpapagamot? Siya ay nagsabi, magpagamot kayo mga alipin ng Allah, dahil ang Allah ang katastaasan ay walang nilagay na sakit bukod sa nilagay rin niya kasama ang lunas. Allahu Akbar. Maliban sa katandaan. Ito pala mga kapatid, magpagamot tayo. Kasi ang walang gamot, yun ang katandaan. Ibig sabihin kamatayan, walang gamot yun. Pero kung kaya naman madala sa lunas, magpagamot tayo. Sinabi nila, O mensahero ng Allah, ano ang pinakamagandang bagay na binigay sa alipin? Sinabi niya, magandang pag-uugali. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya utos pala ng halat ni Propeta Salam na magpagamot. Allahu Akbar. Maliban na lang kung sa panahon natin kasi mga kapatid, nag-iba kasi ang panahon natin eh. Dahil sa sobrang mahal, hindi mo na kayang pumunta sa ospital. Yun ang nangyari sa panahon natin. Hindi mo na masising ibang tao eh, kasi wala silang pera eh. Pero kung kaya mo naman bigyan na magpapagamot ka, kaya mo naman sa sarili mong pera, kaya mo, wala problema yung mga kapatid. Kaya yun ang utos kasi yun ng Islam, na magpapagamot tayo. Ayon lang sa iyong kakayahan. At ang pagbibigay ng lunas sa karamdaman mga kapatid, gamitin mo ang mga mga halal, huwag mong gumamit ng mga haram. Anihin mo, example, mayroon kang sakit, tapos mangungutang ka sa riba, subhanallah. Yun anong gagawin mo? Gagawa ka ng haram? Mangungutang ka sa riba para magamot lang ang sarili mo? Uzubillah. Kaya meron nga sinabi si Ibn Mas'ud. Sabi niya, fi sakar inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, patungkol ito sa nakakalasing. Sabi niya, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gumawa ng gamot ninyo sa anumang ipinagbawal laban sa inyo. Kaya hindi pwede mga bawal mga kapatid. Kaya sa atin sa Islam, huwag kang magpagamot doon sa mga albularyo. Subhanallah, bakit ka magpapagamot doon? Puro shirk yun. Alam nyo, sa kabilang buhay, ang apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, paparusahan ka doon bilang panlinis sa iyong mga kasalanan. Tingnan nyo, panlinis sa iyong kasalanan. Kasi nga, marumi ka eh. Naging bakit ka gumawa ng kasalanan? Pero ang shirk mga kapatid, forever na ever ka doon. Bakit? Kasi nga, hindi na matatanggal sa iyo ang kasalanan na yun. Ibig sabihin, dumidikit talaga na dumi. Na hindi matanggal-tanggal. Kaya ang apoy doon, kahit anong linis sa iyo, hindi ka malilinisan. Kaya wag na wag tayong magpagamot sa mga albularyo. Tapos sasabihin sa iyo ng albularyo, halika, magkatay ka ng manok na itim sa kagitnaan ng gabi. Hintayin mo mga taong tulog, subhanallah. Utusan ka ng mga weirdo na mga gagawin. Tapos gagawin mo naman kasi gusto mo malunasan ang iyong sakit. Huwag mong gawin yan, kapatid. Kasi nga, shirk na shirk yan, na walang kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at ang mga sinuman na tamaan ng kulam, mga kapatid, mga barang na yan, gamitin yung Quran. Basahan yung Quran, gawin yung orasyon, gawin yung ruqya, ang Quran, mga kapatid. Kasi iyan ang tamang lunas. Kaya sa mga nagkakasakit, mga kapatid,
lakasan yung loob nyo. Magpagamot talaga kayo. Merong isang hadith dito si Prophet Sallam nagsabi na inulat ni Abu Khizama radhiyallahu anhu na tinanong ang Propeta Muhammad Sallam, ano po ang iyong tingin sa mga gamot na aming pinanggagamot at mga ruqyah na aming pinag-uurasyon at mga kalasag na aming ipinanangga? Pinigilan ba ito ang anumang tadhana ni Allah? Sinabi niya, iyan ay kasali sa tadhana ng Allah. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Allahu Akbar. Tingnan niyo, napaganda talaga ng Islam, mga kapatid. Lahat pala yan kasali rin sa mga tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lubos natin na unawaan, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito, kailangan talaga natin ng tawakkul. Dapat meron kang inaasahan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga siya pa rin ang nagbibigay ng mga dahilan. Kaya kung matamaan ka ng sakit, isipin mo ito galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga bilang pagsubok para magiging positibo ka sa iyong buhay. Katulad sa hadith ni Prophet Sallam na ayon kay Abdullah radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, pumasok ako sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam habang nilalagnat ng mataas. Kaya aking sinabi, O mensahero ng Allah, malubha na ba ang iyong lagnat? Kanyang sinabi, Opo, ang aking dinaramdam ay katulad ng 2 katao mula sa inyo. Aking sinabi, iyon ay tunay na dubling gantimpala para sa iyo. Sinabi niya, Opo, iyon ay para roon. Wala mula sa Muslim na natatamaan ng pinsala kahit tinik o mataas pa roon bukod na ito'y pangtanggal ng Allah sa kanyang mga kasalanan, kagaya sa paglalagas ng mga dahon sa puno. Allahu Akbar. Tingnan niyo, isinalaysay ni Bukhari. Kaya parang naglalagas ng mga dahon sa puno, yan mga kapatid, ang sakit. Tinatanggal talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para maramdaman natin, mga kapatid, na mahal pala tayo ng Allah kahit mayroon tayong karamdaman. Gusto pala ng Allah ng mabuti sa atin. Kaya maging positibo tayo, mga kapatid, at magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa atin lang, tiisin mo ang karamdaman mo. At wag kang mawalan ng pag-asa. At saka magpakamatay ka na naudubilang. Iba kasi ganun depressed, magpapakamatay na lang kasi dahil sa karamdaman na kanyang dinaranas. Kaya yun, isa sa mga natin, mga kapatid, isa sa mga dapat nating isipin na ito mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaparamdam lang sa atin. Katulad sa isang hadith dito, mga kapatid, ng isang babaeng maitim. Dito sa inulat ni Atabin ni Rabah na sinabi sa akin ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hindi ko ba ipapakita sa iyo isang babae na taga-paraiso? Aking sinabi, Opo. Kanyang sinabi, iyan ang babaeng maitim na dumating sa Propeta Muhammad Sallam at saka nagsabi, tunay na ako ay nahihimatay at nahuhubaran. Sana ipanalangin mo naman ako sa Allah. Sinabi ng Propeta Sallam, kung gusto mo ay magtiis ka at mapapasa iyo ang paraiso. Subhanallah. Kung magtiis ka, mapapasa iyo ang paraiso. At kung gusto mo naman, ay ipapapanalangin kita. At na pagalingin ka nawa niya. Sa kanyang sinabi, tingnan niyo sinabi ng babae, magtitiis na lamang ako. Subhanallah. Ganun ang may iman, mga kapatid. Wag yung ganun na may iman. Gusto niya, paraiso na. Kanyang sinabi, tunay na ako po'y nahuhubaran. Sana ipapanalangin mo naman ako kay Allah na hindi na sana ako mahuhubaran. Kaya ipinalangin siya. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya Allahu Akbar sa mga na ito, mga kapatid, nagpapalakas talaga ng iman ng mga ganitong tao. Nagtitiis sila, mga kapatid. Mas pinili nilang paraiso. Kaya mayroong isang mayroon ding isang hadith dito, mga kapatid, na nabanggit ni Prophet Muhammad sallam. Sabi niya, inulat ni Abu Hurairah na bumisita ang Propeta sallam sa isang may sakit na merong nagnat at kasama niya si Abu Hurairah.
Kaya sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, mapalad ka sapagkat sinasabi ni Allah, ito ay aking apoy na aking pinapasaklaw sa aking mananampalatayang alipin sa mundo upang magiging kabahagi niya sa apoy sa kabilang buhay. Isinalay sa Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya dito sa hadith ng mga kapatid, apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman, sinabi ko sa inyo, ang apoy ng impyerno, panlinis yun sana mga kapatid. Maging panlinis yun sa mga nagkakasala. Kaya kung dito sa mundo, pinauna na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang apoy dahil sa lagnat yan, yun na yun, ang panlinis mo, naunahan na. Kaya alhamdulillah mga kapatid sa Islam, kaya magpapasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga tinuruan tayo nito at hindi tayo pinabayaan para magiging pabaya o kaya walang kalam-alam at saka mawalan ng pag-asa. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.